may prayer meeting ng di umano religious group na nauwi sa pangingisay ng mga dumalo. Isa nga ba itong himala? Ang mga dumalo sa worship service na ito sa Bayawan City, Negros Oriental, naghihiyawan at nanginginig pa habang dinadasalan ng kanilang pastor at nang ikinumpas na nito ang kanyang kamay. Ang mga nakatayong miyembro biglang nagsitumbahan at nangisay-ngisay pa. Meron din sa kanilang napahagulgol. Sa isa pang kaparehong pagtitipon, sunod-sunod namang nagtumbahan ang 4 na lalaki matapos din silang dasalan. Gayunman, sa mga komento online, marami ang pumuna sa paraan ng panggagamot ng lalaki. Kulto. Born to be wild. Pag hindi manginig, hindi bibigyan ng snacks. Pero giit ng kanya mga di umanong napagaling, lehitimo ito. Sa pangalan ni Jesus! Yes! Hitong lagaw! Naman! Go, 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 go! Yes! Thank you, Jesus! Ang tawag nila sa mga worship service na ito, Healing and Miracle Crusade. Inorganisa ng CGMI o ng Chosen Generation Ministry International, isang Pentecostal church o simbahang may malalim na pananampalataya sa banal na espiritu. At ang CGMI, pinamumunuan ng binansagan nilang Man of God, ang 23 anyos na si Apostle Joey Teves. Sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental, nabalitaan naming sunod na magsasagawa ng Healing and Miracle Crusade sina Apostle Joey. Isang oras bago magsimula ang pagtitipon, nagsidatingan na ang kanilang mga miyembro. Dumating na rin ang ilang may iniindang karamdaman. Gusto ko maka-encounter ng power ng Panginoon. Isa sa mga dumayo, si Melugin, na may sakit sa bato. Gahubag jud ang kidney, may cyst pagid siya, diyon kuan ka ng kabutuhon na gid siya ba. Diri mabuto tong kilid, ari hawak, niya kutas, madugay niya, kapoy na kay baklay niya. Kadadlaw ko maglakaw kay kadaliw ko ospital niya. Wa gini kwarta niya, sa ligramig tabang. Ang iika-ika naman at nakatungkod pang si Numeriano, umaasang makakalakad muli ng maayos kapag nadasalan ni Apostle Joey. Na-stroke na siya. Tapos, pag kuha na ato, nang hubag na ang iyang mga batiis. Tapos, siging inom o reseta sa doktor, wala may ipik. Mabalik-balik ka. Ang Healing and Miracle Crusade, sinimulan muna sa isang praise and worship. Yes, Lord, this is for your glory! Thank you, Jesus! Maya-maya pa, lumabas na si Apostle Joey Teves. The kingdom of God is not just only in word, but in power. Salamat, Ginoo, sa gugma mo, Ginoo! Matapos ang kanyang sermon, lumapit siya sa mga miyembro at kanya silang ipinag-pray over. Name of Jesus, power of the Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Lord, At gaya sa mga ipinost nilang video, ang mga miyembro na dinasalan at hinipan ni Apostle Joey, napasigaw, napaiyak, natumba habang nangingisay. Di umano, senyales ito na nilukuban na sila ng banal na espiritu. I release the anointing of the Holy Spirit from me patungo sa Kanya. Natumba sila dahil pumasok yung Holy Spirit. At para hindi mabagok o masugatan ang mga natutumbang miyembro, meron silang tigasalo
Yung iba, umiiyak sila. Hindi lang mapigilan. It's not drama. It's not scripted. Mapablackout ka talaga, tapos pagtayo mo, parang bagong tao ka. Sunod niyang nilapitan si Numeriano na hirap ngayong makalakad. Ipinagdasal niya ito at saka hinipan ang kanyang ulo. Naniwala ka ba na kaya kang pagalingin ni Lord? Oo. Nang pinalakad na siya, nagawa niya ito nang hindi na ginagamit ang kanyang tungkod. Ano nangyari ngayon? Kung sino mo? Wala na. Nagaling ka na ni Lord, okay? There is no single cure for osteoarthritis. Sometimes, even without doing anything, yung pamamaga na yun, nagsasubside mag-isa. So, pwedeng feeling mo magaling ka na, pero in reality, it's just being symptom-free at that very moment. Nang iprenay over naman niya si Melo Jean, bigla itong natumba. Ano nangyari? Hinggaan ko paminaw. Tapos ang sakit mo, wala na. Sa cyst, wala po talaga tayong instant healing, no? Kasi hindi ho yan mabilis mawala. Usually sa sobrang paniniwala, nagkakaroon tayo ng placebo effect. Yung feeling mong pain and everything, pag nandun ka sa intense na sensations, no? Pwedeng pansamantalang mawala. 15 anyos lang daw si Apostle Joey nung sinimulan niya ang kanya di umanong misyon. Merong vision na pinakita si Lord sa akin na pinakita niya sa akin yung maraming mga tao na may sakit. Doon ko na-realize ba na itong mga tao to, inaantay kanila. Gamitin kita para sa kanila. Itinatag niya ang CGMI noong 2021 kung dati 300 lang ang kanyang mga miyembro. Ngayon, 10,000 na raw. Yung simbahan namin noon, dating kawayan. Ngayon, concrete na. Luzon, Visayas, and Mindanao, we have 500 plus churches. Meron na din tayo ng branches in and out of Philippines. Noong 2023, naitampok na namin si Apostle Joey. Tumayo ka. Iayo na kas Ginoo. Tara. Palakpakin ng wedding. Go! 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 Mag-isa lang siya noon. Ngayon, katuwang na niya ang kanyang kapatid na si Jaff. Our goal and visions for this ministry is to win millions of souls into the kingdom of God. Ako po ay isang encourager. Ginamit rin po ako ng ating Panginoon para mag-heal ng sickness. May 2 uri raw ng kanilang pagpapagaling. Yung pagdasal ko, instant talaga na nawala yung sakit nila. Ang tawag niyan, instant healing. Meron lang iba, hindi sila nakareceive ng instant healing. So ang tawag niyan, gradual healing. Kailangan pa nila sumunod sa instruction na develop your faith. Sa kabila nito, may ilang bumabatikos. Yung iba, sabi nila, binayaran. I challenge them na magpunta sa aming crusade tapos layo mag-interview sa mga natumba. May mga nagtatanong, may bayad ba para makadalo sa prayer rally? Walang bayad. Meron lang iba na kung saan silang nagbigay para sa mission. Isang babae na merong sakit na ovarian cancer pumunta sa isang healing crusade ni Joey Teves. Unfortunately, namatay yung babae. Kung totoong meron talagang kapangyarihan magpagaling ng sakit si Joey Teves sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, dapat ay gumaling na yung babaeng merong ovarian cancer. Yes, hallelujah! Yung mga nagsabi na false prophet ako, I am always praying for them. Pero bakit may mga nangingisay? When you're with them, you are bound to actually imitate certain things that are happening. If we put into the atmosphere, diba, yung loud music, social cues, may part pa rin siya that would trigger a certain trance-like state. Tapos nangyayari is, yung rational part of our brains would slow down. Meron naman talagang charism for healing na ibinibigay ang Holy Spirit. Yung nga lang, kahit na nire-recognize ng simbahan, yung gift na yan, the church is guarded to recognize it. Wala makapagsasabi talaga kaagad-agad na, galing ng Holy Spirit yan. Hindi pwedeng claim lang ng pastor at paniniwalaan na kagad natin.
maraming layers or aspeto, no? Yung pag-resort, no, or pagpili ng mga Pilipino dun sa faith healing. Meron pa ring mga geographically isolated and disadvantaged areas. Yun yung mga areas na wala masyadong health facilities, no? Or kung may health facility man, no, hindi masyadong marami or walang doktor. Hindi naman nag-iisa ang samahan ni na Apostle Joey sa ganitong mga healing crusade. Mahirap manghusga, lalo pa pagdating sa pananampalataya at paniniwala. May kanya-kanya tayong karapatan para gawin ito at para sa mga may sakit o karamdaman na hindi kayang magpadoktor o bumili ng gamot. Masisisi ba sila kung dito sila aasa ng kaginhawaan at harinawa, himala. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.